Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me, why you coming to me and say you want me again? Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you again. Uy, Chris! Hey Gia, good morning. Ito na. Ito, Gio, di ba sabi mo ulit ka? May dala akong extra para sa'yo. Sus, binubola ka lang nan. Sa akin, di ka magsisisi. Gia, bigay ko na sa'yo ng 55. Sa akin ka na bumili. Dahil sa susunod na bili mo, may libre ka ng 2 cookies. Gia, 45 na lang. Di hamak na mas maganda ang kalitin ng pastry ko kaysa sa isa dyan. Hoy, Gibara! Anong pinagsasabi mo sayang? Gaya-gaya ka nga ng negosyo? Uy, te, tingnan mo, nagbabangay na naman yung dalawa. Siguradong gera na naman sila. Correct! Lagi na lang nag-aaway. Alam mo, hindi na ako magtataka kung silang dalawang magkakatulong. Gia, ito na. Gia. Ay, naku! Ito, 100. Mamaya mo nabigay yung sukli, ha? Di niyo muna ako pinagsalita. Sorry, Luna, ha? Kay Miguel muna ako ngayon. Si mama kasi nagpapabili. Pero don't worry, next week, bibili ako sa'yo. Ah, sige. Lagi na lang kasi. Epal ka talaga, no? Paano ba yan, Luna? Nakabenta na ako, tapos ikaw, wala pa. Kala ko ba mas marunong ka pagdating sa business? Parang hindi naman. Visit ka talaga. Check ko later lahat ng progress sa reports nyo. Okay, bye. Paige, hold my phone and pakancel lahat ang incoming meetings ko later. Pero miss mo na, lahat ng meetings sa info later. Halos lahat ng clients sa info visitors ng company ng mami mo. Nandun kasi yung pangit na yun, nakakairita. Bahala na nga, wag mo na i-cancel. Baka malaman pa ni mami. Sir, may meeting po kayo later at 4 p.m. with Mr. Mercado, then casual dinner with your important clients, Mr. and Mrs. Ferrer at 6 p.m. Tapos, Samantha, chill ka lang, okay? I already know may schedules naman eh. Tsaka, ako naman yung atin ng meetings eh, hindi ikaw. Ikaw pa kasi mukhang stressed eh. sorry po sir, double check lang po para di niyo po makalimutan. Luna, sorry yan. Nagkita na naman tayo ulit. Oh, ba't naman nakakulit na agad no? Hindi ka ba masaya na makita ako ulit? Kadiri, hindi ko pinunta ko dito yung meeting. Huwag ka nga mag-assume na masaya ako nakita ka. Pinutoyo na naman, baka mo matoy. Lagi ka na lang ganyan sa akin ah. Ang sakit kaya, banda dito. Ang corny mo, bahala ka dyan. Ladies first. So when tayo sa BBC, a need ng improvement from India. Which of you would like to try to manage over the branch? I would like to try and manage the store. Sa malaking training para sa akin ang manage ng isang store, so I would like to volunteer. Excuse me, may sasalita ako, di ba? At ako naman ang nanitaas ng kamay. Ako na lang po ang mag-manage. Iinis ka na lang ba, Miguel? Ako ang magmamanage. Sino po sa'yo nang lalagay sa list? Ako! Anong ikaw? Ako ay nauna, di ba? Mas successful naman ako mag-manage ng isang store. Di katulad mo, pangit magbenta. Anong sabi mo? Mas pangit ka, hoy. Tama na nga, kalmahan niyo lang. Apologies, Mr. Guevara and Mr. Soriano. Pero para matapos na itong nonsense na awin na to, may isa pang branch ng Caloocan na doon na lang kita ilalagay, Mr. Soriano. No buts, the decision is final. Ma, umalis po kayo? Oo, anak. Pupunta ako kay Tita Ems mo. Mukhang pagod ang boses, ah. Kamusta pa lang meetings mo? Balita ako, andun si... Tama ka po ng balita. At paano hindi po ako mapapagod, laging panira yung lalaking yun? Pasumbong nga po kay Tita Emma para mapagalitan. Alam mo, nagtataka talaga ako kung bakit grabe ang galit mo sa kanya. Samantalang siya naman ay mabait sa'yo. Bakit nga ba? Nakakainis kasi ma. Inago yung branch na dapat para sa atin. Kagaya na ranking ko dati.
Nga pala, sama ka mamaya, Macdo, libre ko. Ewan ko sa'yo, wag na. Nakakainis talaga. Ang anak ko talaga, oh. Baka gusto ka lang asarin ni Miguel. Alam mo naman yung batang yun. Hindi po siya nakakatuwa, ma. Oo siya. May pagkain dun sa lamesa. Kain ka na lang ha. Baka late na rin ako makauwi. Ingat, ma. Emma? Amiga, you're here. Hi, amiga. Asaan nga pala si Miguel? Si Miguel? Wala eh. Sabi niya kanina sa text niya pupunta lang daw siya sa mall with his friends. Ah, hindi na. Kakauwi lang. Tumawag nga sa akin eh. Ang dami natin pag-uusapan. By the way, do you want some snacks ba? I made some in the kitchen. Ito yung remote. Thank you. Beside the green, green grass. Muling nagbabalik Eco News. Kinapos ang gobyerno sa pag-target sa pagbago ng ekonomiya na para sa taong 2023 na mas mabagal din kumpara sa 2022. Posible karamihang maaapektuhan ng mga issue at mga yan sa politika ayon sa NEDA at nakatutok Gabriela Santos. Hindi may kakailan sa mga numero na hindi naabot ng gobyerno ang targeted ng Gross Domestic Product o GDP growth para sa taong 2018. 5.6% ang naitalang GDP growth noong nakaraang taon tungkol sa target na 6-7% GDP ang sumatan na kabuong produkto at servisyo ng likhang bansa. Kuliraw itong bumaba noong taong 2011. Ramdam ito ng ilang nakausap namin. Mahal ng bigas, ulam, rekado, pati na LPG. Hindi naman makapagtaas ng singil gaya ng sabi ni Ashley, isang tindera na hirap na kumita ang kanilang karinderya. Pero nababahala ang NEDA na baka mas lalo pang maapektuhan ang ekonomiya sa nangyayaring bangayan sa politika. Sa gitna ito ng mga kontrobersya na sinusulong na pang-AMIEDA sa saligang batas para sa economic manager na si Arsenio Balisacan. Anumang political stability, may epekto ito sa ekonomiya dahil aayaw ang mga namumuhunan. Mismo ang alkalde pa na Mabalacat, Pampanga ang nakubisto sa bentahan ng droga sa bangketa. Ang drug pusher ay tumakbo agad pero naaktuhan ulit sa katabing barangay kaya naaresto na. Nakatutok sa Ateya Ahead. Habang naka-Facebook Live at nagbabahay-bahay ang mga Mabalacat LGU sa Pampanga, kinakamusta at binibigyan ng tulong ang mga senior citizen at may sakit. Ngunit nang dumating sa barangay poblasyon, naaktuhan ng alkalde na may dalawang lalaki na nag-aabutan ng maliit na sachet na naglalaman ng droga. Tumakbo ang isang drug pusher at nagpunta sa kabilang barangay upang ipagpatuloy ang transaksyon, ngunit hindi na siya nakawala, nahuli at nakulong din ng mga ito. Grabe no? Hirap ng ganito. Pataas na lang ng pataas. Talaga hindi na magbabago yan. Instead na bumaba, lalo pang pataas ng pataas. Pahirapan na naman ang paghahanap ng customer. Lugi na naman tayo. Wala rin naman tayong magagawa eh. Mas kawawa tayo pag hindi natin tinaasan yung presyo. Arranged marriage? Well, para sa akin, magandang idea yan. There will be benefits both in our companies and pastries. Eh kaso, pagbebenta pa lang ng high school at pagkikita nila sa mga meetings ay hindi sila nagkakasundo. Paano pa kaya kung sa arranged marriage? Pagsamahin natin sila sa iisang bahay.
Para habang pagtagal, maintindihan at masasanay rin sila sa isa't isa. What do you think? I think it would be great. Oo nga, no? Tsaka, makakatulong rin naman ang arranged marriage sa kung anumang alitan nilang dalawa. Malulugi ang business natin, lalo na tumataas na naman ang presyo. Gaganda ito kung pagsasamahin natin ang kumpanya nating dalawa. This is temporary din naman. For example, let's give them days na magkasama sila. And within those 50 days, at wala pa rin talaga, then we won't push it. Mahirap na at baka magkagulo pag silang dalawa na ang magpatakbo ng kumpanya. Agree, friend? Dinner date kaya tayo bukas. Para masabi mo na rin yung idea mo sa kanila. Sure, friend. Text me, Tom, and I'll text you tomorrow. Ano na naman, Gibara? Uwi ka na. Ay hindi, tatambay lang ako rito habang iniisip kung bakit sobrang taas ang bilihin mo. Kayo mga Luna. Sa bagay, sobrang taas nga naman talaga. Panigurado yung mga buyers na si Celia's Delight at Brownie ba sa'yo mababawasan? Sa panahon kasi ngayon, ang 500 ay barya na lang. Unti na lang pabibili mo sa halagang yun. Kung noon ay walang katumbas. Tama ka. Naapektuhan din yung mga sari-sari store, karinderya, online stores at marami pang iba. Babalik pa kaya sa dati? Mukha kong malabo na ata yun. Sa tito yung nag-text? Oo, sa'yo rin. Malay, ngayon na ako sa'yo ha. Excited na ako, friend. I hope this will be good. Same here, friend. Sana tama ang sila ko. Sana rin i-accept rin nila. True. This is for our company's good. Hi ma, hi po Tita Mels. Wala pa po ba si Luna? Sabi niyo po kasi sa akin, mauna na raw po siya eh. Ayan na pala si Luna. Saglit lang, ha? Dito ka, nak. Tabi ka dito. Sige po. Hello po, Tita Ems. Hi, Ma. Ano po bang meron? Well, anak, yung napag-desisyonan lang kami ni Tita Ems mo. Alam kong narinig ng dalawa yung balita about sa inflation at kung anong magiging epekto nito sa business natin. Napaisip-isip din kami na kailangan namin ng opinion niya ni Migs para sa pinag-isipan namin na arranged marriage ng tita Migs mo. Ano? Arranged marriage? Sabi sa'yo, friend, ganyan magiging reaction nila eh. Kaya niya muna kami magpaliwanag ni Emma, Migs, Loons. Bumababa na ang demand ng product natin. Ang masaklap pa, tumataas na ang presyo ng mga ingredients natin. Kaya napag-desisyonan namin ni Tita Ems mo na pagsamahin na lang yung mga kumpanya. In that way, pwedeng maahon ang mga company natin nga sa pagkalugi. Teka lang po. Bakit naman po kailangan pa na arranged marriage? Mi, bakit naman di mo sinabi sa akin agad? Pasensya na, anak. Pero ngayon talaga namin balak sabihin yan eh. Miguel, ayos lang ba sa'yo? Tita, kung para po sa company ni Mama, edi okay lang po ako. Pinaghirapan kasi ni Mama tapos malulugi lang po dahil sa pagkakaroon ng inflation. Luna, Iha, ayos lang ba sa'yo? Hindi ko po masasabi kung sang-ayon po ako. Kailangan ko pa po ng oras para makapag-isip-isip. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi naman namin kayo pipilitin ni Mix na magsama. Thank you po sa dinner, Tita Ems. Pero kailangan ko na po magpahinga. Ma, pupunta lang po ako sa kwarto. Excuse me po. Sige anak, pahinga ka na muna. Okay ka lang, Mels? Okay lang. Alam ko namang mabibigla si Luna. Alam mo naman, ang relasyon nila ng anak mo ay hindi gaano kaganda. Mix sa'yo, ayos lang ba rin? Opo, Ma. Pero kung ano pong desisyon ni Luna, ay ayos lang po sa akin. Mahalaga ang kumpanya natin, pero mas mahalaga po ang desisyon ni Luna. Anak, galit ka ba? Ma, kailangan ba talaga ng arranged marriage? Anak, hindi biro ang pagnenegosyo. Sa panahon natin ngayon, ang 65 na isang balot ng cookies natin ay mahal na para sa iba. Wala masyadong bibili ng produkto natin ngayon dahil uunahin na nila ang mga pangunahin nilang pangangailangan. Anak, ayaw mo ba dahil na si Miguel ang ikakasal sa'yo? Opo. 50 days lang, anak.
Kapag hindi mo talaga gusto, itigil na natin. Iisip na lang siguro kami ng ibang paraan. Hindi, I'll try po. Pero gagawin ko to para sa'yo, ma. Hindi para kay Miguel, kundi para sa'yo at sa kumpanya natin. Salamat, anak. Ganang ka na ba sa future husband mo? Ba't tumi ka dyan? Si Asar talo eh. Manahimik ka! Posibleng lumago pang ekonomiya ng Pilipinas sa 6% hanggang 6.5% ayon sa economist na si Michael Ricafort ngayon 2024. 5.9% ang inilago sa ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng 2023. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ayon sa economist na si Michael Ricafort, posibleng magtuloy-tuloy pa ito ngayong taong ng 2024. Posibleng pumama ito sa 6% hanggang 6.5%. Hello, Miguel. Nakauwi ka na ba? Pauwi pa lang. Bakit? Sasabihin ko lang kasi yung tungkol sa pagbabago na naman ng inflation. Nabalitaan mo na ba? Hindi pa eh. Bakit? May kailangan daw babaguhin para sa monthly report? Konti lang naman. Patulong na lang sana para mapasa na natin yung report. Baka magalit pa yung board member sa atin. Sige. Ako na bahala dyan. Hintayin mo na lang ako pag-uwi ko. Ako siya. Una na ako ah. Sige, ingat. Bye. Sino po yan? Deliver po kay Luna Soriano. Pasok po. Salamat. Luna, sorry, flower lang ang kaya ko ibigay. Nag-iipon kasi ako eh. Alam ko namang stress ka dahil sa balita kahapon. Sana makatulong ang bulaklak na yan para di ka masyado ma-stress at mapagod sa trabaho mo. At mapagod sa trabaho. Ako na rin pala maglilinis ng bahay para di mo nakasigaw ang pag-uwi mo. Si Mami. Hello, Mi. Bakit po? Anak, gusto kayo ni Miguel dyan. Baka naman away lang kayo ng away ha. Hindi naman, Mi. Minsan makulit lang talaga. Kasama ko nga pala si Tita Ems mo dito sa Cebu. Kanina pa picture dito ng picture. Asaan nga pala si Migs? Nasa trabaho pa po. Pinapasabi niya pala kay Tita Ems yung pasalubong niya. Sige, sasabihin ko pagkatapos mag-picture ng tita mo. O siya, sige na. Bye, nak. Ingat, Mi. Bye. Teka, parang nangyari ito dati ah. Salamat.
nagbebenta ka na rin. Ano bang produkto mo? Brownies. Bakit? Bibili ka? Brownies? Gaya-gaya ka ng business, no? Ayoko nga, hindi mo masarap yan eh. Sus, inggit ka lang. Kasi mas masarap yung benta namin ni Ma'am kesa yung ni Tita May. Tignan mo, ang dami kong benta ngayon. Malamang, inaakit mo yung mga customer. Kala mo naman pogi talaga. Eh, wala naman ako sinasabing hinakit ko sila. Baka ikaw nakakit sa akin. Bibili na yan. Yak! Ako maaakit! Yak! Kadiri! Mag-isa. Wala lang. Gusto ko lang mapag-isa. Hay nako, kapagod yung meetings kanina. Kamusta yung mga stocks? May need ba daw baguhin para mag-improve ko? Wala naman, pero dumami lang yung demand ever since yung event sa isang school. Mabuti yan. Grabe na talaga ang taas ng mga presyo, no? Sobrang taas na nga eh. Hindi na rin talaga siguro ito bababa. Alam mo, kung alam ko lang na ganito pala magiging kasi napagbebenta ng phone. Baka hindi ko lang pinilit si Mama. Miguel, gusto ko pa talaga ng arrange marriage na to. Ayos lang sa akin. Ikaw. At huwag mo na palang sabihin. Alam ko namang hindi kita gusto eh. Sa totoo lang, ayoko. No offense ah, pero hindi ko kasi naiisip ang sarili ko na kasal sa lalaki hindi ko naman mahal. Kaya ganun ang reaction ko nung sabihin nila ang tungkol sa marriage. Importante kasi sa akin ang love eh. Bakit ka pumayag? Para kay Mama, she loves her company. I love my company. And I'm willing to do anything for her. So, ayos lang sa'yo na ikakasal ka sa akin. Hindi nga, pero at least alam ko mabait at mapagkakatiwalaan ka naman. Okay na yun. At least, mabait ang tingin mo sa akin. Sukatin na lang po ako maghintay. Sige, thank you. Tita? Mare, di ba ako ang nagsabi sa'yo tungkol sa arranged marriage nila Luna at Miguel? Oo, Mare. Bakit? May sasabihin ako sa'yo, Mare. May ipagtatapat ako. Ano yan? Nakakaba ka naman, Mare. Eh, ang totoo niyan, lumapit kasi noon sa akin si Miguel. Siya talaga ang nagsabi sa akin tungkol sa arranged marriage. Mare, siya talaga ang nagplano nun. Ha? Talaga ba? Oo, Mare. Natatandaan ko pa nung sinabi niya sa akin yan. Ma, may gusto lang po akong sabihin tungkol sa sabi ni Luna. Anong sasabihin mo? Di ba po? Matagal na kami nagtitinda ni Luna. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po kami magkasundo. Ano po kaya sa tingin niyo kung mag-arrange marriage na lang kami? Total, magkakaroon na rin naman po ng inflation. Yun na rin po siguro yung paraan para magkasundo kami. Alam mo, Mix, ako rin nagtataka sa inyong dalawa eh. Pero sangayon naman ako sa sinabi mo. Dahil alam ko may lihim ka na pagtingin kay Luna. Kaya ang kaso po ma, hindi ko po alam kung ano magiging reaction niya kung sakaling nalaman niyo yung tungkol sa arranged marriage. Ay, naku, Mix. Malalaman rin natin pag ikaw na ang umamin. Sinungaling. Ma'am Luna, saan po tayo? Mall muna, kuya. Sige po, ma'am. May gusto ka bang sabihin? At di mapakali, hindi mag-atingin. Sana'y huwag Kuya, umuwi na tayo. Ah, sige po, ma'am. pagpasin at subukan utasin sa mga sinabi mong na ibang narapat sa akin na tunay kong Oy, Luna! Nakarating ka na pala. May pasalubong ka sa'yo dun, no? Ano ba, Miguel? Bitawan mo! Hindi ko ito bibitawan! Ano ba ang problema mo, Luna? Ang kulit mo rin eh, no? Bitawan mo
bang problema mo? Napakasinungaling mo! May pasalubong ka pa nalalaman eh, no? May kinikita ka namang iba. Ha? Ano bang sinasabi mo, Luna? Ako? May kinitang iba? Ang gulo mo, Luna! Ikaw ang magulo! Si Jane ba? Luna, pinsan ko yun! Pinsan mo? Oo. Sinumahan ko siya para bumili ng regalo. Di ba nga't malapit na ang birthday ni Lola? Luna, si Jane lang ba ang rason kung ba't ka nagkakaganto? Hindi! Hindi lang yun! Alam ko na lahat ng to! Ikaw ang may pakana ng lahat ng to! Hindi kita maintindihan, Luna. Alam ko na lahat! Ikaw ang pakana nitong arranged marriage na to! Tama ako, di ba? Luna, teka lang. Ano yung sa arranged marriage? Sabi mo sa akin wala kang alam sa sinasabi ni tita kay mami. Tapos malalaman ko na ikaw yung pakana ng lahat ng to? Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Luna. Hindi! Ano pa sasabihin mo? Ano pa bang ipapaliwanag mo? Ano pa kasinungaling ang ipaparinig mo sa akin? Mahal kita, Luna. Ginawa ko lahat ng yon kasi mahal kita. Hindi mo pa rin ba nahalata, Luna? Matagal na kitang gusto. High school pa lang nagpapapansin na ako sa'yo. Inaral ko lahat ng tungkol sa pagnenegosyo. Inaral ko kung paano gumawa ng brownies. At nag-aaral ako ng mabuti para lang masabayan ka at si tita. Pero yung sa arranged marriage, ang totoong rason nun ay para makilala mo pa ako na hindi na ako yung Miguel na lagi kang inaasar dati. Ang selfish mo naman kung ganon. Ikatali mo ako sa'yo dahil nasa gusto mo ako. I'm sorry, Luna. I'm really sorry. Wala ka na dapat dito pagbalik ko. Umalis ka na at huwag na huwag ka na magpapakita sa akin. Migs, nakatulala ka na naman dyan ah. Alam ko na nasasaktan ka. Pwede mo naman sabihin sa akin mga nararamdaman mo. Kaya, sige na. Ma, okay lang po ako. Wala po kayong dapat alalahanin. Tsaka, hindi naman po ako nasasaktan eh. Ang tibay ko kaya. Gusto ko lang po muna mapag-isa at kailangan ko lang po ng peace of mind. Sige, sabi mo eh. Basta, nandito lang si Mama ha. Sabihin mo lang sa akin mga nararamdaman mo, makikinig ako. Oh, Mels, napatawag ka. Emma, gusto na si Miggy? Baka naman nakatulala rin sa hangin yan tulad ng nakshi ko ah. Ay nako, sinabi mo pa. Nilapilat ko nga kanina para kausapin, pero ang sabi lang sa akin, I'm fine, ma. Si Luna naman, ayaw man na ako kausapin. Nakukonsensya ako sa anak ko. Paano kaya kung kausapin natin ng mahinhinan mga nakshi natin? Sige, basta kahit anong desisyon nila, suportahan na lang natin. Sige, bye. Bye. Nakakatawag na sa akin ng assistant mo. Sabi, pinakancel mo daw lahat ng meeting. Ano ba talaga nasa isip mo? Nandito naman ako para pakinggan ka. Hindi ko po kasi kayang umatin sa mga meeting sa ngayon, ma. Sasabihan ko na lang po muna sa page para mag-take ng notes para sa akin. Ma, sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa. Kasalanan ko naman po kung bakit galit sa akin si Luna eh. Pinilit natin siyang ikasal sa akin at nagsinungaling pa po ako sa kanya. Tsaka, alam niyo na rin po na kayo nagsabi ng ideya sa inyo. Yung tungkol po sa arranged marriage namin. Anak naman kasi, bakit hindi mo pa inamin sa kanya dati pa? Di ba kinukwento mo sa akin yung dati? Di ba pinilit ko pa nga ako gumawa ng brownies para magbenta para sa kanya? Natakot po kasi ako, ma. Kasi baka po lalo siyang maiti sa akin. Hindi ko naman po gugustuhin na layo niya ako eh. Mix na, di ba sinabi ko sa'yo dati pa? Pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat para sa kanya. Kagaya ng business natin, hindi naman natin to alam pero ginawa mo para sa kanya.
Sorry ma, natakot lang po talaga ako. Pero kakausapin ko po siya. Bibigyan ko po muna siya ng space kasi po baka po lalo hindi kami magkapatid kapag ginagin ko yun. Basta, narespetuhin naman ng Tita Mels mo ang desisyon yung dalawa ni Luna. Kaya huwag ka nang tumulala dyan sa hangin. Samahan mo ako sa labas magmerienda. Sige po, susunod na lang po ako sa inyo sa labas. Luna anak, pwedeng usap tayo? Saglit lang naman nak. Mi, may ginagawa pa ho ako. Mamaya na lang po. Luna, galit ka pa ba? Pasensya na kung hindi namin sinabi ni Tita M mo. Akala kasi namin sinabi na sa iyo ni Miguel. Bakit hindi niya na lang sinabi nung una pa lang? Nagsinungaling siya tapos bigla-bigla siyang aamin. Baka naman takot lang siya umamin nak. Kaya hindi niya sinabi dati. Yun lang ba ang kinakagalit mo? Yung hindi niya pag-amin sa'yo? Hindi lang yun, Mi. Pinagmukha niya akong ewan. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan ko na siya. Tapos, malaman-laman ko na ganyan. Kung kailan lang naman nagustuhan ko na siya. Anak, makinig ka sa akin ha. Mabait na bata si Miguel. Alam kong hindi niya gugustuhin saktan ka. Alam mo, hindi lang naman dahil sa kumpanya natin o kaya sa tuluyang pagtaas ng mga presyo kaya ako pumayag sa arranged marriage niyo eh. Ha? Eh bakit ho? Matagal ko nang nakikita si Miguel na humahanga sa'yo. Di mo man lang ba naramdaman? Paano ka naman mararamdaman? Lagi niya akong inaasar at iniinis. Basta anak, kung ano man ang desisyon niyo ni Migs ay rerespetuhin namin ni Tita Ems mo. Pero pag-isipan mo ng mabuti ang iyong desisyon ha. Nak, may pupuntahan tayo bukas ha. Sige po ma. Kamusta? Sa ngayon, ayos lang po ako. Sige, nasa kusina lang ako pang bigayan. Miguel, oh, ba't nandito ka? Kinakabahan ako. Hello po ma, hello po Tita Mels. Migs, Luna, magkasama kayo? Ano po kasi, nag-usap na po kami ni Luna kaya po magkasama kami. O siya, ano naman ang pag-usapan nyo? Napagkasunduan po namin na ituloy na lang ng kasal. Ha? Teka lang, sigurado ba kayo? Hindi namin na pinipilit kayo ng mami mo. Pero bakit? Alam ko na dapat ikasaya namin to kasi magsasanib na yung kumpanya namin. Kaso, nararamdaman ko na napagpilitan kayo. Tita, hindi naman po kami napipilitan eh. Kami na po mismo gumawa ng desisyon naman. At hindi lang po dahil sa kumpanya kung bakit kami magpapasal. So, ibig sabihin... Opo, tama po yung iniisip niyo. Ay, buti naman itagbati kayo. Nako, bukas na bukas uwi ako dyan. Ako rin! O, kayong dalawa, magpahinga na ha. Sige po, tita. Ingat po kayong sa pag-uwi bukas. Sige, bye! Tuloy ang kasal! As a Sicilian student, Congrats! Stop to hold it! Ay! Wow, Nick! Stop to hold it! Uy, P, congrats! Stop to hold it! P, congrats! Ay! Talagang di papatalo. Mahirap na at magkakagulo na. Mahirap na. Ano mahirap? Yan ang mahirap. Ulit-ulit. Mahirap na. May pasalubong Ano ba, Miguel? Bitawan mo!
Meetings mo. Balito ko. Ang 500 ay para Sakto yung tiloko ko. Ano bang problema mo, Luna? Nakawin na to. May isa pang branch na kalokohan. Mag-visit ka lang ba? Ako lang yung training para sa ano. So, may Ng meetings eh. Hindi ikaw. ikaw pa mukhang stress. Ako nakalimutan. Ikaw pasa mo Respetuhin ako ng Tita Mels mo ang desisyon yung dalawa ni Mels. Basta, respetuhin ako ng Tita Mels mo ang desisyon ng dalawa. Sige lang. Ayaw ka lang dito pero tinuloy mo. Ikaw na. 1, 2, 3, go. Please. Para sa kanya. Pagaya ng business natin. Mels mo ang desisyon ng dalawa ni Luna. Kaya, huwag ka nang maglutang-lutang dyan at huwag ka na Lutang-lutang dyan. Ako maglutang-lutang ba? Hindi naman ako isabog.